Pero nasa linya na po natin si Ginoong Kiko Aquino D. Siya po ang Deputy Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation. Siya rin ang co-convener, Weng, ng Buhay, ang EDSA Campaign Network. Sir Kiko, magandang umaga po. Si Joel at si Weng po ito. Good morning, sir. Good morning, Sir Kiko. Hello po, good morning, good morning. Good morning. Dinig po ba ako? Oo, malinaw na malinaw po, sir. Opo. Okay, Buhay sige po. ang EDSA Campaign Network. Oo. Ang tanong namin sa inyo talaga Opo. bang buhay ang EDSA, ang spirito ng EDSA, ang EDSA. kaluluwa ng EDSA? Yan. Ay, sorry po, medyo choppy po Opo, kayo. okay. Hindi ko masyado narinig Ganda po ng tanong ni Joe. Ang ganda, well and choppy yung signal. Sige po, ulitin Sorry natin po. yung tanong, Sir Ayan, Kiko. better ho. Buhay ang EDSA Campaign Network. Ang tanong ho namin sa inyo, buhay nga ba ang diwa ho ng EDSA? Well, siguro po, buhay na buhay siya kasi ang dami pong mga gawain nitong Feb 25 po. So, sa huling last time po na nagpa-interview ako, Opo. nakalimutan ko pong mag-plug. So, gawin ko na ngayon para hindi ko po makalimutan. So, Opo. yung buhay ang EDSA po, yung activities po natin, bukas na po Feb 23, meron po tayong National Day of Prayer in Action to commemorate EDSA at Laban sa Chacha. So, this will happen sa EDSA Shrine po at 9 a.m. Tapos sa mismong Feb 25 po, meron po tayong tatlong gawain. Meron pong isang Freedom Ride sa Ayala Avenue at 8 a.m. Tapos meron pong isang we're presenting the EDSA story, A People's Victory, A Nation's Glory. So, isa po itong commemoration ng swearing in ni President Cory Aquino noong Feb 25, 1986 ng 10 a.m. So gaganapin po ito mismo kung saan naganap yung swearing in sa Club Filipino. And then finally sa gabi meron po tayong concert na EDSA kahit saan. Magaganap po ito sa White Plains Avenue malapit po sa People Power Monument. 7 p.m. po to 9:05 p.m. kasi 9:05 p.m. po yung oras na tumakas yung oras na tumakas si Marcos Sr. from Malacanang po. Sir Kiko, ganito. Taon-taon, nung unang natin sinelebrate ang EDSA People Power Revolution Anniversary, punong-puno ang EDSA. And the years... Habang nagdadaan ng taon, yes. nababawasan. Hanggang umabot sa punto na nawala na yung eksakto, di ba yung may mga tumatalon pa si na FDR, and wala na yun. yung mga personality ay wala na sa EDSA. Hanggang sinara ang EDSA, pero napakaluwag kasi walang tao. Anong ang yung ganong klase ng hugot para sabihin natin na buhay pa ba talaga ang diwa ng EDSA? Yun ang tanong ni Joel kanina eh. Yung nawawala ng interest ang taong bayan, ganun po ba yun? Well, siguro po parang medyo puzzle po siya, no? Kasi parang on the one hand, ayun, parang lumiliit po yung mga crowds po natin. On the other hand, and in addition, parang yun, nitong 2022 nga po, si President Marcos Jr. was elected, but at the same time, noong December 2022 po, naglabas ng survey yung SWS na parang significant majority po yung nagsasabi na buhay pa rin yung diwa ng EDSA, kailangan pa rin ipagdiwang yung holiday for Feb 25 po. So parang isang puzzle po siya, no? Parang how are these two things true at the same time? Pero sa tingin ko po, parang yung Feb 25, dahil nga may ganitong siguro hindi malinaw na bagay sa parang sa consciousness natin, dapat gamitin natin yung pagkakataon sa 2025 to have those conversations, no? At saka And siguro on our end, on our end, kaya po meron po kaming maraming activities kasi nga parang true, parang lumiliit yung crowds. Part of that is because iba-iba yung priorities ng different administrations kung isi-celebrate o hindi. Alala ko nga po nung time ng Tito Noy ko po, parang bagamat medyo malaki pa rin yung crowds, parang there was also a little bit of hesitancy na EDSA is very important, pero at the same time parang alam mo naman si Tito Noy, parang hindi siya nagbubuhat ng sariling bangko, right? So parang even then there's a little bit maybe of hesitancy to really celebrate, go all out, no? And then syempre in the subsequent administrations talagang mas resistant sila kumbaga sa narrative ng EDSA. Pero siguro from what I'm seeing sa preparations naman po, mas marami naman compared to last year yung lalabas ngayon. Kasi nga parang ang daming mga activities na ginagawa hindi lang sa Maynila, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May mga yellow ribbons na nagpa-pop up kung saan-saan. Just parang keep an eye sa Facebook page ng Buhay ang EDSA para makita niyo po lahat ng gawain sa mga lugar niyo po. Nung pinaglaban po natin ang EDSA at napatalsik po natin ang diktador, sinasabi po na
giginhawa na ang buhay ng mga Pilipino. Oo. Uunlad na ang Pilipinas. No? Kaya lang hanggang ngayon, yung pa ring mga usapin ng mga panahong yon, Yun pa rin ang issue natin korupsyon, ngayon. mapaniil na gobyerno, di ba? Marami pa rin pong mga usapin ng mga panahong pinaglaban po natin at nakamit natin yung ating kalayaan. Hanggang ngayon, yun ang pinaglalaban po natin at hanggang ngayon, lugmok pa rin ang Pilipinas. Oo. At andyan pa rin po ang kahirapan, andyan pa rin po ang mapang-abuso, korupsyon, at kung ano-ano pa. What went wrong? Anong tingin yung naging problema ho natin? Siguro po sa lahat naman ng bansa, no? Hindi lang yung Pilipinas, pero sa lahat naman ng mga bansa, parang may labanan talaga sa pagitan ng parang yung mga naninindigan para sa demokrasya, para sa kapakanan ng banla, at saka ng mga nagpursue ng pansariling interes, no? So parang doon mismo at the end of EDSA, no? Parang 1986 yung EDSA revolution, parang malinaw na yung kagustuhan ng taong bayan ay parang ay lumaya mula sa diktadura. Pero ayun, parang wala pang end of 1986, nagkaroon na ng unang kudeta sa panahon ng Lola Cory ko. And then noong 87, naipasa na ngayong 1987 Constitution, 77% yung nag-yes po dito. So napakalaking majority yung nag-approve. Pero that didn't stop people from trying to recapture power. Kaya yung parang yung naging, bagamat parang sinasabi ng lola ko ng madalas na parang sayang talaga yung panahon na yun, na parang every time na parang umaarangkada na yung ekonomiya natin, parang magkakaroon ng kudeta tapos babalik. Yes. Pero parang ang naging mahalaga sa kanya, yung mandato kasi niya was parang she had that line ng kampanya niya na parang yung mga tao na nakakausap niya, gutom sila pero hindi sila naghahanap ng pagkain, parang gusto nilang sumweldo pero hindi sila naghahanap ng trabaho. Yung hinahanap nila ay demokrasya, no? So yung naging kumbaga panata niya was I'm paraphrasing na lang po, no? Pero may sinabi siya na I have sealed off, or I will seal off all the paths to power except through the ballot, no? Kaya kung tutusin nga po, if you consider EDSA a failed coup, yeah, it's a coup and a failed coup, no? Parang si Marcos Sr., parang unang coup pa lang, parang tumakbo na siya, di ba? Parang kasi parang he was afraid for his life, no? Pero si Lola Cory, parang 9 coups yung in-endure niya, same fear for her life, syempre, pero parang yun yung panata niya, na maibalik yung demokrasya, na yung kapangyarihan, yung ultimate power in the land, parang sa balota lang, kailangan tumaan sa taong bayan bago makuha mo yung kapangyarihan yun. Ngayon, kung ano yung gagawin with that power, parang some have been more successful than others, and parang ayun nga, parang medyo namamayani pa rin yung self-interest madalas, pero merong ganong struggle talaga, no? Parang and all countries go through this, pero ayun, medyo yun, and we're no exception. Yung bang yung katulad ng binanggit ni Joel kanina, Sir Kiko, ang dami pa ring mga same issues na nilalaban natin sa EDSA, andito pa rin, nilalabanan pa rin natin. Marami pa rin ang gutom. Hindi ba tayo binigo ng EDSA sa ganong klase ng punto? Or kung failure man siya, kanina yung failure? Sa taong bayan ba na naghalal ng mga tao na hindi naman pala mapapagkatiwalaan? Or it's because yung sistema talaga natin ng politika? Well, I think so parang I wouldn't say it's the exact same issues po. Kasi kahit na masama yung parang hindi maganda yung kalagayan natin ngayon. Parang nung panahon ng EDSA, yung pinaglalabanan yung mismong demokrasya, na parang nagkaroon ng say yung taong bayan kung sino yung mamumuno sa atin, di ba? Ngayon, bagamat yun nga, medyo hindi naman, personally hindi ako natutuwa sa mga nagiging pangulo ngayon, parang at least malinaw na kailangan pa rin nilang dumaan sa taong bayan bago sila makakuha ng kapangyarihan, no? So medyo yung issue na yun, at least hindi na natin pinoproblema ngayon. Pero to the greater point, parang nakakalungkot nga na yung parang poverty na naranasan ng Pilipinas under the dictatorship. Bagamat nag-improve siya after the dictatorship. I think may lumabas na may lumabas na study, I forget the institution, pero parang each administration after Marcos Sr. improved the poverty situation of the country, no? Alright. Pero ayun nga, hindi nga lang siya as fast baby as parang as fast as the country needs, no? So siguro yung leksyon doon ay yung demokrasya kasi parang bagamat mahalaga siya, parati siyang kailangang ipagtanggol. And by ipagtanggol, it doesn't just mean na parang stand up for your rights and everything. Pero yung mga mismong naniniwala sa demokrasya, na naluluklok sa poder, no, na nagkakaroon ng state power, parang
tungkulin din nila not just to defend democracy but to actually improve the lives of people, no? Sir- So I think baka bagamat mahirap na nga yung pag-defend ng democracy, parang yun talaga yun eh, parang hindi sapat na democracy yung pinaninindigan natin, hindi sapat na anti-corruption yung pinaninindigan Okay. natin. Pero Sir kailangan meron tayong malinaw na idea kung paano natin mapapaganda yung buhay ng mga kapwa nating Pilipino. Sir Kiko, isang punto na lang. Kayo yung naninindigan din yung Buhay ang EDSA Campaign Network laban po sa Chacha. Mm. Ang paano... Ayaw nyo sa People's Ayun, Initiative. yes, at no? saka sa Chacha per se, ganun po ba yon? Kasi active Ayun ngayon po. ang dalawang kapulungan sa pagtalakay ng mga Chacha bills. Ayun po. So una parang yung Buhay ang EDSA Campaign Network, nabuo nga siya para sa paggunita ng EDSA. Pero yun nga, parang noong first couple of weeks of January, lumabas yung issue ng People's Initiative, and then yung mismong proponents ng People's Initiative yung nag-link ng issue ng PI sa EDSA. So syempre, sumagot tayo, di ba? Ngayon, yung kung bakit ayaw namin sa People's Initiative, so parang ang sabi-sabi ng mga proponents nito, para lang ito sa economic provisions, no? Pero kung totoo talaga yun, sana yun yung linagay sa People's Initiative. Hindi itong medyo malabo na voting jointly na parang ang ginagawa nito is parang iniiwasan niyo yung Senado, di ba? Parang Opo. tinatanggalan niyo ng kapangyarihan yung Senado. So Alright. sana kung economic provisions lang talaga, sana yun mismo yung pinakita nila sa initiative. Ngayon, in Alright. terms of the, yung RBH 6 and 7, yung resolution of, at least yung unang version, yung sa Senate, parang okay, mas maganda siya in the sense na nakalimita nga siya sa economic provisions, pero parang made under duress. Under duress po yun eh. Kasi yung Senado, nakita nila yung People's Initiative, nakita nila na tatanggalan sila ng say sa charter change, parang para maprotektahan ng sarili, nilabas yung RBH 06. And that's Alright. not a way to change the Constitution na under duress, di ba? Alright. So Alright. talagang yung merits ng changing, yung merits of the economic provisions, ako personally, against po ako doon. Pero Alright. inaamin ko naman, debate siya eh, na dapat naman talaga magkaroon ng debate. Pero Alright. parang yung mismong pamamaraan na ginagamit ng proponents, yun talaga yung nagsisinyales sa amin na kailangan tong tutulan kasi Okay. hindi parang malinaw na may tinatago, malinaw na yun nga self-interest pa rin yung nagmo-motivate dito. Alright. Good luck po sa Sir, sa thank you. celebration sa linggo. Salamat po sa oras, Sir Kiko. Good luck And, po. good morning to you. salamat po. Thank Maraming you. salamat po, Ma'am Weng, Sir Joel. Thank you. Thank you po. Si Sir Kiko Aquino D, Deputy Executive Director, Ninoy and Cory Aquino Foundation. At sila po ay co-convenor din po ng Buhay ang EDSA Campaign Network. Network.